Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1251. Urguzi, may narinig ka ba? Sa sandaling ito, sa isa sa mga tolda, ang isang sundalo ay nagmulat ng kanyang mga mata na tulala. Kinusat niya ang kanyang mga mata at hinigit ang kasama sa kanyang katabi habang nagsasalita. Anong tunog? Baka nagkamali ka ng narinig. Matulog ka na. Kailangan pa nating atakihin ang syudad bukas. Hindi ka ba napapagod? Inip na sabi ng kasamang iyon. Mali narinig. Bamulong ang taong iyon at nagtakip ng tenga para makinig ng mabuti. Naririnig niya pa rin ang tunog ng dong dong dong. Tsaka parang palakas ng palakas yung tunog na iyon. Urguzi, wake up. May tunog talaga. Itinulak muli ng taong iyon sa tabi niya ang kasama at sinabing, matulog ka na. Ano kayang tunog? Hindi kaya dumating na ang hukbong rebelde sa lungsod? Malamang nagtatago pa sila sa syudad at nanginginig sa takot. Malinaw na hindi inisip ni Urguzi na magkakaroon ng kakaibang tunog sa oras na ito. Nang makitang hindi pa rin siya pinaniniwalaan ng kanyang kasama, walang pagpipilian ng taong iyon. Hanggat bumangon siya sa kama at nagsuot ng sapatos, gusto niyang lumabas at tingnan. Kung ganito lang ang tulog niya, hindi mapanatag ang puso niya. Nang buksan niya ang kurtina ng tent at lumabas ay mas malinaw ang tunog ng dong 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 na iyon kanina. Tumingin siya sa malayo, tila maraming bagay ang nanginginig doon. Sinubukan niyang idilat ang kanyang mga mata at tila hindi mabilang ang mga taong nakasakay sa mga kabayo dito. Nagulat ang taong ito. Akala niya mali ang nakita niya. Kinusat niya ang kanyang mga mata at muling tumingin sa direksyon na iyon. This time, mas malinaw pa ang nakita niya. Marami talagang nakasakay sa kabayo dito, pero dahil sa langit, hindi niya makita ng malinaw ang mga mukha nila. Nang makita ang sitwasyong ito, biglang nawala ang kanyang antok. Nagising ang kanyang buong katawan, at pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas, atake ng kaaway. Gayunpaman, tulad ng pagsigaw ng taong ito, naramdaman niyang may nabutas ang kanyang lalamunan. Hindi niya namamali na tinakpan ng kanyang kamay ang kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, pero kahit anong mangyari, hindi niya magawa. Sisingilan. Sa oras na ito, ang hukbo ng Han sa labas ng kampo ay napakalapit. Kung hindi, ang taong iyon ay hindi maaaring makakita ng malinaw. Sa makatuwid, sa oras na ito, hindi na kailangang itago pa. Agad niyang binilisan ang pag-charge. Agad naging masigla ang buong kampo ng Imperial Court. Maraming tao na natutulog pa ang nagising sa mga sigawan sa paligid. Bago pa nila maintindihan kung ano ang nangyayari, narinig na nila ang mga kaguluhan sa labas. Pagkatapos, nakita nila ang isang grupo ng mga ganap na armadong tao na sumugod sa kanilang mga tolda at pinatay sila. Ang buong kampo ay nagkagulo. Maraming tao ang napatay sa kanilang pagtulog. Ang ilan ay nagising at hindi na nagkaroon ng oras upang magsuot ng kanilang mga damit bago sila naputol sa lupa. Nang maglaon, dahil sa kawalan ng oras, nagbihis ang ilang mga sundalo at naglabas ng kanilang mga espada upang labanan ang gabing pag-atake ng mga rebeldeng hukbo. Gayunpaman, sa oras na ito, napagtanto nila na hindi nila mahanap ang kanilang commander kahit gaano pa nila sinubukan. Ang buong kampo ng korte ng imperial ay nagkagulo. Walang commander, at maaari lamang silang umasa sa kanilang sariling katapangan upang lumaban. Sa oras na ito, napagtanto nila na hindi sila kalaban ng Revolutionary Army. Ang kabilang partido ay malinaw na dumating na handa, ngunit hindi sila handa. At saka, walang commander ngayon, kaya hindi nila alam ang gagawin. Sa makatuwid, ang ilan sa mga sundalo ng Imperial Court ay gustong tumakas sa ilalim ng takip ng gabi. Gayunpaman, nang tuluyan silang makatakas mula sa kampo, nalaman nilang may hukbong. Naghihintay sa labas ng kampo. Mga kapatid, may mga isda at hipon na nakatakas sa lambat. Lahat, patayin. Sa harap ng hukbo, sumigaw ng malakas ang isang general na nakasuot ng buong baluti. Kasunod nito, ang mga matataas na opisyal na nakatakas mula sa mga tolda, pati na rin ang mga sundalong hindi pa nakakabangon sa kanilang pagkagulat, ay pawang napatay ng hukbong naghihintay sa labas. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin, sumuko ako, sumusuko ako.
Sa kampo ng hukbo ng Imperial Court, sunod-sunod na umalangaw ang mga sigaw ng pagsuko. Ang mga sundalong ito ng korte ng Imperial ay maayos nang lumaban sila sa mga labanan na naging maayos. Ngunit ngayon na sila ay tinambangan, sila ay ganap na hindi handa, at nawala ang kanilang commander, wala silang puso na magpatuloy sa pakikipaglaban. Nang makitang sunod-sunod na pinapatay ang kanilang mga kasama, karamihan sa kanila ay ayaw lumaban hanggang kamatayan, sa halip ay lumuhad at humingi ng awa. Ang mga sumuko ay maliligtas. Ang mga sumuko ay maliligtas. Para naman sa hukbong Han, dahil sa naunang utos ni Huang Feng, hindi nila inatake ang mga sumukong sundalo. Sa halip, patuloy silang sumisigaw, ang mga sumuko ay maliligtas. Patay na si Wu Feng. Maliligtas ang mga sumuko. Patay na si Wu Feng. Maliligtas ang mga sumuko. Habang nakikipaglaban ang mga sundalong Han, patuloy silang sumisigaw. Sa huli, ang buong kampo ay napuno ng gayong mga salita. Ang mga sundalo ng hukbo ng Imperial Court ay walang gaanong intensyon na lumaban. Bukod dito, mula sa simula ng magulong labanan hanggang ngayon, wala silang nakita ni isa sa kanilang mga commander. Not to mention Wu Feng, hindi man lang nila nakita ang marami sa iba pang matataas na general. Sa makatuwid, marami sa mga sundalo ng hukbo ng korte ng Imperial ay walang gaanong pag-aalinlangan tungkol sa gayong mga sigaw. Nang akala nila ay napatay na ang kanilang commander, mas mahina ang kanilang kalooban na lumaban, at naramdaman nilang mas imposibleng manalo ang labanang ito. Ang pagkamatay ng matataas na general ay naging dahilan din upang hindi sila pinigilan ng mga sundalo ng hukbo ng korte ng Imperial nang sila ay sumuko. Karaniwan, kung sila ay maglakas loob na sumuko, sila ay papatayin muna ng sarili nilang mga general. Sa makatuwid, hindi sila nang ahas na sumuko. Gayunpaman, malinaw na walang ganoong pag-aalala ngayon. Bukod dito, nang makita nilang walang lumabas para pigilan silang sumuko, lalo silang naniwala sa mga sigaw ng hukbong Han. Dahil dito, parami ng parami ang mga sundalo ng korte ng Imperial na itinapon ang mga espada sa kanilang mga kamay at lumuhad sa lupa. Itinaas nila ang kanilang mga kamay sa ere na parang sumusuko. Nakakahawa ang ganoong sitwasyon. Nang makitang sumusuko ang mga kasamahan sa kanilang paligid, lalo pang hamina ang mga natitirang sundalo na lumaban. Sa oras na ito, pinamumunuan pa rin ni Huang Feng ang mga alipin sa paligid ng larangan ng digmaan. Kapag nakita niyang lumitaw ang isang commander, agad niya itong papatayin. Sa makatuwid, kahit na ang ilan sa mga nakaligtas na general ng korte ng Imperial ay mapalad na nakaligtas, hindi sila nang ahas na lumabas upang magutos. Ito ay dahil napagtanto nilang may umaatake sa kanila. One-sided ang labanan sa simula pa lang. Ang mga sundalong Han ay patuloy na pinapatay ang hukbo ng korte ng Imperial. Dahil walang pinag-isang komandang hukbo ng Imperial Court, napakagulo. Hindi lang sila makabuo ng isang epektibong paglaban. Bukod sa ilan sa kanila ay namamatay, karamihan sa kanila ay sumuko at nakatakas mula sa kampo. Bagamat mayroong isang grupo ng mga sundalong Han na naghihintay sa labas ng kampo, napakaraming mga sundalo ng korte ng Imperial ang nakatakas. Ang mga sundalong Han ay hindi kayang pangalagaan. Silang lahat. Sa huli, nakatakas ang ilang sundalo ng Imperial Court. Kabanata 1252. Ang sneak attack na ito ay tumagal ng isang araw at isang gabi. Sa ikalawang araw, patuloy pa rin ang labanan. Bagamat sa oras na ito, nalampasan na ng Imperial Army ang paunang gulat, at ang kanilang paningin ay ganap na nakabawi. Gayunpaman, sa labanan kagabi, ang Imperial Army ay nawala ng napakaraming mga commander. Kasabay ng labanan kagabi, ang Imperial Army ay natakot na sa labas ng kanilang talino. Sa makatuwid, kahit na nalampasan na ng Imperial Army ang paunang gulat, hindi pa rin nila nagawang mag-organisa ng isang epektibong paglaban. Ang buong labanan ay tumagal hanggang sa gabi ng ikalawang araw. Noon lamang hinayaan ni Huang Feng ang kanyang mga tao na matalo ang gang para umatras. Sa oras na ito, ang buong Imperial Army ay napuno ng kagalakan. Bawat sundalo ng Imperial Army ay may ngiti sa kanilang mukha. Bagamat pagod na pagod sila sa oras na ito, at bagaman nawalan sila ng ilang mga kasama kagabi, ngunit ang lahat ng ito ay sulit. Nakakuha sila ng isang resulta na hindi nila pinanggahasang isipin noon. Natalo nila ang isang kaaway na doble sa kanilang bilang, na ginawang ganap na nolly-pole ang kalaban.
Walang paraan para sa Imperial Army na magdulot ng banta sa kanila. Matapos ang isang araw at isang gabi ng labanan, sa 300,000 sundalo ng Imperial Army sa labas ng lungsod, humigit kumulang 100,000 ang sumuko. Sa makatuwid, ang pagkuha ng mga bihag ay hindi isang maliit na gawain. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, ang mga sundalong ito ng Imperial Army ay natakot na sa labas ng kanilang talino. Sa makatuwid, kahit na hindi dumating ang mga sundalo ng Imperial Army upang hulihin sila, lumuhad pa rin sila sa lupa, hindi nangangahas na bumangon. Ito ay nagbigay daan sa Imperial Army na maayos na mahuli ang mga bihag. Sa labanan, humigit kumulang 150,000 sundalo ng Imperial Army ang napatay, at ang mga taong ito ay hindi lahat napatay ng Imperial Army ni Huang Feng. Marami sa kanila ang nagpatayan dahil sa kaguluhan. Kung hindi, tatayo lang ang 150,000 sundalong ito ng Imperial Army at hahayaan silang patayin ng Imperial Army, na ubusin ng maraming oras ng mga sundalo ng Imperial Army. Sinamantala ng natitirang 10,000 sundalo ng Imperial Army ang gabi upang makatakas at nawala. Gayunpaman, kahit na nakatakas ang mga taong ito, natakot na sila sa kanilang mga talino. Nang muli nilang harapin ang Imperial Army ni Huang Feng, mahirap sabihin kung gaano kalakas ang kanilang maipapakita. At saka, sa kanilang pagbabalik, tiyak na palalakihin nila ang laban kagabi. Sa oras na iyon, ang lakas ng pakikipaglaban ng Han Army ni Huang Feng ay magiging sobra-sobra. Para kay Huang Feng at sa iba pa, ito ay isang magandang bagay. Kapag nakaharap nila ang hukbo ng Imperial Court sa hinaharap, ang hukbo ng Imperial Court ay magkakaroon ng matinding takot sa kanila. Hindi nila maipapakita ang kanilang lakas. Sa kabilang banda, ang Imperial Army ni Huang Feng ay nawalan lamang ng 10,000 tao, at marami sa kanila ang nasugatan. Ang bilang ng mga taong namatay ay hindi marami. Bagamat ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay halos kapareho ng Imperial Army, sa sitwasyon kagabi, mayroon silang kalamangan. Sa huli, ang Imperial Army ay natakot na sa kanilang talino. Kadalasan, kayang habulin ng 100 sundalo ng Imperial Army ang 100 sundalo ng Imperial Army. Ang ganitong uri ng eksena ay hindi bihira, kaya naiintindihan na ang bilang ng pagkamatay ng Imperial Army ay napakababa. Sa makatuwid, masasabing ang labanang ito ay isang malaking tagumpay, isang tagumpay na mas maluwalhati kaysa sa labanan noong nakaraang gabi. Ang prestihiyo ni Huang Feng sa Imperial Army ay umabot na sa pinakamataas. Si Huang Feng ay isang maladyos na figure sa kanilang mga puso. Dati, may ilang neutral na tao na hindi nasisiyahan sa pagpatay ni Huang Feng kay Su Pei, ngunit ngayon, puno na sila ng paghanga kay Huang Feng. Sa oras na ito, kung sino man ang maglakas loob na magsalita ng masama tungkol kay Huang Feng sa publiko, tiyak na aatake sila ng isang grupo ng mga tao. Bilang karagdagan, ang bentahe ng tagumpay na ito ay ang mga pinuno ng revolusyonaryong hukbo na kakasali lang sa hukbong imperial ni Huang Feng ay wala nang iniisip na tumalikod. Sa kanila, ang ilan sa kanila ay may maliit na pag-iisip na pansamantalang sumama kay Huang Feng at umalis kapag nagkaroon sila ng pagkakataon sa hinaharap. Gayunpaman, pagkatapos maranasan ang labanan kagabi, lahat sila ay pinatay ang kanilang maliliit na pag-iisip. Sinabi noon ni Huang Feng na dahil sumama na sila sa kanya, kung may iba pa silang iniisip, magiging kaaway niya sila. At bilang kaaway ni Huang Feng, naiintindihan na ng mga pinunong ito ng Revolutionary Army kung anong klaseng pagtrato ang matatanggap nila. Sa pagtingin sa taunang Imperial Army, sila ay natakot na. Paano sila maglakas loob na magkaroon ng ibang mga iniisip? Nang bumalik ang mga tropa ni Huang Feng sa Tianhao City kasama ang maraming bihag, malupit silang tinanggap ng Imperial Army. Alam na nila ang maluwalhating tagumpay na ito, at tuwang-tuwa ang lahat. Pagkatapos ng labanang ito, ang kanilang lakas ay tumaas ng husto. Bilang karagdagan sa mga tropang naiwan nila sa ibang mga rehiyon, ang kanilang kasalukuyang hukbo ay hindi gaanong mas masahol kaysa sa Imperial Army sa mga tuntunin ng bilang. At dahil sa pagkakaroon ni Huang Feng, kahit na dahadaw sila sa bilang, maaari pa rin silang manalo laban sa Imperial Army. Ngayong mas marami na silang tao, mas kaunti pa ang problema. Katulad nito, nasasabik din ang mga matataas na general na iyon. Ngayon, hinangaan nila si Huang Feng sa kanilang mga puso.
Marami sa kanila ay narinig lamang na si Huang Feng ay napakalakas noon, ngunit sa pagkakataong ito, sila mismo ang nakaranas nito. Ang mga general na iyon na orihinal na may maliit na pag-iisip ay patay na ngayon kay Huang Feng. Bukod dito, marami na sa kanila ang nagpapantasya na kaya nilang sundan si Huang Feng hanggang sa rurok ng kapangyarihan. Sa oras na iyon, si Huang Feng ang magiging taong may pinakamalaking kapangyarihan sa mundo, at magkakaroon sila ng merito ng pagsuporta sa Emperor. Ang kaluwalhatian, karelagan, kayamanan, at kaluwalhatian ay hindi magiging problema. Bago ito, sila ay mga ordinaryong magsasaka lamang. Paanong hindi sila masasabik na umabot sa ganoong punto? Si Huang Feng mismo ay lubos na nasisiyahan sa labanang ito. Ang huling resulta ay mas mahusay kaysa sa naisip niya. Sa resultang ito, magiging mas matagumpay ang kanyang susunod na hakbang. Sa oras na ito, may 20 araw pa siyang natitira sa mundong ito. Bagamat hindi ito marami, sapat na ito upang magawa ang maraming bagay. Pagkatapos bumalik sa Tianhao City, syempre, kailangan pa ring gantimpalaan ni Huang Feng ang lahat ayon sa kanilang mga merito. Malaki ang papel ng kanyang mga alipin sa pagkakataong ito. Walang patutol sa pagtataguyod sa kanila, at walang nang ahas na tumutol. Syempre, si Huang Feng ay hindi maramo sa ibang mga tao na may mga merito. Masasabing happy ending ito para sa lahat. Magpahinga ng mabuti ang mga kapatid sa 2 araw na ito. Pagkatapos ng 3 araw, magpapatuloy tayo sa pagsulong. Pagkatapos ng isang round ng reward, sinabi ni Huang Feng sa mga general. Leader, dapat ba tayong magdahan-dahan ng kaunti? Sa panahong ito, lahat ay pagod na pagod. At saka, marami tayong nasugatan. Sabi ng isang general, hindi na kami makapaghintay. Sinabi ni Huang Feng, alam kong medyo pagod na ang lahat ngayon, kaya't samantalahin ang 3 araw na ito para magpahinga. Pagkatapos nito, aasa tayo sa momentum na ito at lalaban ng buo. Hindi natin dapat bigyan ng pagkakataon ng Imperial Court na huminahon. Kailangan mong malaman na ang kanilang potensyal sa digmaan ay mas malaki kaysa sa atin. Hindi natin sila mabibigyan ng oras para mag-adjust. Kabanata 1253, gusto ni Huang Feng na ipagpatuloy ang pagtugis. Siyempre, hindi lang ito ang dahilan. Higit sa lahat, wala na siyang mahabang oras at hindi na niya ito masayang. Kung hindi dahil sa 2 magkasunod na labanan na nagpapagod sa mga sundalong Han, ayaw pa nga ni Huang Feng na bigyan sila ng 3 araw na pahinga. Para sa iba pang mga general ng Han, kahit na nag-aalala sila na ang mga sundalo ay hindi makakatagal, ang mga salita ni Huang Feng ay hindi walang dahilan. Pagkatapos ng lahat, ang Imperial Court ay ang Imperial Court. Mas marami silang tropa at teritoryo kaysa sa kanila. Kapag pinayagang gumaling, makakapag-adjust na sila. Sa oras na iyon, ang lakas ng kabilang partido ay mababawi at mas malakas pa kaysa ngayon. Sa makatuwid, sa huli, tinanggap ng lahat ang mungkahi ni Huang Feng at sumang-ayon na ipagpatuloy ang pagtugis. Sa kabutihang palad, ang 2 magkasunod na tagumpay ay nagpapataas ng moral ng hukbong Han. Wala silang anumang reklamo tungkol sa pagpapatuloy ng pagtugis. Ngayon, gusto din nilang ibagsak ang Imperial Court sa ilalim ng pamumuno ni Huang Feng. Sa makatuwid, pagkaraan ng 3 araw, isinama ni Huang Feng ang mga sundalo ng Skyhouse City at pinangunahan ang 200,000 sundalo sa kanluran upang lumaban. Ang 200,000 li na ito ay mga sundalo na kaka-recruit pa lang niya. Ang pagkuha ng mga sundalong ito ay hindi nangangailangan ng labis na pagsisikap dahil naiintindihan na ng mga sundalong ito na darating ang kaguluhan. Sa magulong mundong ito, ang pagprotekta sa sarili nilang buhay ang pinakamahalaga. Kung kanino naman sila nagtrabaho, pangalawa iyon. Sa anumang kaso, hanggat maaari silang mabuhay, hanggat maaari nilang makuha ang sweldo ng militar, hindi nila iniisip ang pagpapalit ng mga master. Siyempre, pagkatapos silang i-recruit ni Huang Feng, ikinalat niya sila sa sarili niyang hukbo upang maiwasan ang anumang aksidente na mangyari. Bagamat napakababa ng posibilidad na mangyari ang mga aksidente, kung tutusin, mas desidido si Huang Feng pagdating sa sweldo ng mga sundalo kumpara sa Imperial Court. Para kay Huang Feng, ang sweldo ng mga sundalo ay maliit na bilang lamang. Habang pinamumunuan ni Huang Feng ang isang hukbong may 200,000 upang palawakin pa kanluran, nagpadala rin siya ng mga tao upang makipag-ugnayan sa mga hukbong rebelde sa silangan at hilaga, na hinihimok silang sumuko.
Ito ang huling pagkakataon na ibinigay sa kanila ni Huang Feng. Kung ayaw pa rin nilang sumuko sa panahong ito, sa huli, nang ibagsak niya ang kasalukuyang Imperial Court, oras na para ayusin niya ang puntos. Gusto ni Huang Feng ang buong mundo, kaya hindi siya papayag na makita ang pagkakaroon ng iba pang puwersang militar. Malinaw na naunawaan ng mga pinuno ng hukbong rebelde ang puntong ito. Alam nilang ito na ang kanilang huling pagkakataon. Nakita ng ilang tao ang dalawang magkasunod na tagumpay ni Huang Feng at natakot sila sa kapangyarihan ni Huang Feng. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, sila ay nagsumite. Siyempre, mayroon ding mga taong ayaw magpasakop. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na isumite kay Huang Feng, wala na silang huling desisyon sa hukbong ito. Kailangan nilang makinig sa utos ng ibang tao. Paano sila magiging komportable tulad nila ngayon? Higit pa rito, hindi sila naniniwala na. Kaya talagang ibagsak ni Huang Feng ang buong Imperial Court ng ganoon kabilis. Kasabay nito, ang ilang mga tao ay tila ayaw na makitang mangibabaw si Huang Feng. Palihim pa silang nakipag-ugnayan sa korte ng imperial upang magdulot ng gulo sa likuran ni Huang Feng. Gusto nilang maantala ang mga aksyon ni Huang Feng mula sa harapan. Inasahan ni Huang Feng ang reaksyon ng iba pang mga hukbong rebelde. Para sa mga handang sumuko, si Huang Feng ay napaka-welcome. Maaari niyang bigyan ng kaunting kapangyarihan ang mga pinunong ito ng mga rebelde. Gayunpaman, ang kanilang mga orihinal na subordinate ay kalat-kalat at ipapamahagi. Malinaw, ayaw ni Huang Feng na muling maulit ang nakaraang insidente. Si Huang Feng ay hindi magalang sa mga taong ayaw sumuko. Naghiwa-hiwalay na ang kanyang mga alipin upang harapin ang hukbong rebelde. Bagamat hindi maalis ng mga alipin ang buong hukbong rebelde, maaari pa rin nilang patayin ang mga pinuno ng hukbong rebelde. Si Huang Feng ay hindi nagpakita ng anumang awa sa mga taong ayaw sumuko. Nagkalat na ang kanyang mga alipin upang harapin ang hukbong rebelde. Bagamat hindi maalis ng mga alipin ang buong hukbong rebelde, maaari pa rin nilang patayin ang mga pinuno ng hukbong rebelde. Bilang resulta, marami sa mga nakatataas ng hukbong rebelde ang natakot nang malaman na ang mga ayaw magpasakop kay Huang Feng ay patuloy na pinapatay. Bagamat walang ebidensya, tila naunawaan ng lahat na ito ay ginawa ni Huang Feng. Gusto nilang mga tuwiran kay Huang Feng, ngunit wala silang anumang ebidensya. Bukod dito, pagkatapos na mamatay ang ilan sa mga pinuno, ang mga tao sa ibaba ay abala sa pakikipaglaban para sa kapangyarihan. Wala silang oras para maghanap ng gulo kay Huang Feng. Ang mga aksyon ni Huang Feng sa pagpatay sa iba pang mga rebelding general ay lubhang nakahadlang sa kanilang mga aksyon, na humahadlang sa kanila na patuloy na manghimasok sa kanilang mga aksyon mula sa harapan. Kasabay nito, ito rin ay nagsilbing isang malaking pagpigil sa mga nag-aalangan pa. Sa huli, medyo marami sa kanila ang nagkusa na magsumite. Siyempre, ang huling resulta ng Han Army ni Huang Feng ay nakasalalay pa rin sa sitwasyon ng larangan ng digmaan. Hindi inaasahan ng Imperial Court na magiging ganoon kabilis ang mga kilos ni Huang Feng. Niwala silang oras para mag-react. Nais nilang magpakilos ng mga tropa mula sa ibang mga lugar upang kabkuban at sugpuin ang Han Army ni Huang Feng. Gayunpaman, walang sapat na oras. Sa daan, hindi huminto si Huang Feng para magpahinga at direktang inatake ang Imperial Capital ng Imperial Court. Sa daan, sunod-sunod siyang nanalo, at ang moral ng mga tropa ay tumaas at tumaas, habang ang prestihiyo ni Huang Feng ay tumataas at tumataas. Ngayon, ang Han Army ay napuno ng paghanga kay Huang Feng. Kung may manggahas na kalabanan si Huang Feng, walang susuporta sa kanila. Nagawa ni Huang Feng na manalo ng sunod-sunod na laban dahil ang lakas ng pakikipaglaban ng kanyang hukbo ay papataas ng papataas. Sa kabilang banda, mabagal ang tugon ng Imperial Court. Dahil sa katiwalian, marami sa mga opisyal ng Imperial Court ang hindi nag-iisip kung paano lalabanan si Huang Feng. Sa halip, iniisip nila kung paano protektahan ang kanilang sarili. Palihim pa nilang nakipag-ugnayan kay Huang Feng para pag-usapan ang usapin ng pagsuko. Sa kabilang panig, patuloy ding ipinapadala ni Huang Feng ang kanyang mga dalubhasa sa alipin upang patayin ang mga matitigas na tao. Napakaganda ng mga resulta. Sa tuwing darating ang hukbo ni Huang Feng sa isang lugar, ang mga matataas na opisyal ay hindi na magkakaroon ng oras upang harapin si Huang Feng bago sila pinaslang. Sa ganitong paraan, palaging nagkakagulo ang hukbo ng Imperial Court. Walang paraan para pigilan ang hukbo ni Huang Feng sa
Pagsulong. Dahil parami ng parami ang sumusuko, ang hukbo ni Huang Feng ay lumalakas at lumalakas. Wala pang 20 araw, maayos na lumaban si Huang Feng patungo sa Imperial Capital. Nagulat ang buong Imperial Court. Sa oras na ito, talagang hindi sila lumaban hanggang kamatayan. Sa halip, nagpadala sila ng mga tao para makipag-ayos. Gusto nilang bawiin ni Huang Feng ang kanyang hukbo at bigyan si Huang Feng ng mataas na posisyon. Gayunpaman, halatang hindi papayag si Huang Feng. Sa halimbawa ni Su Pei, hindi na siya nagtiwala sa iba. Kung ibibigay niya si Ning Wushuang sa iba, hindi mapakali si Huang Feng. Mas mabuti para sa kanya na maging pinakamalakas na tao sa mundo. Sa makatuwid, hinayaan ni Huang Feng na magpahinga ang kanyang hukbo ng isang gabi at nagsimulang salakayin ang lungsod kinabukasan. Sa oras na ito, ang mga opisyal ng Imperial Court ay natakot na sa labas ng kanilang talino. Ang oras na ginamit ni Huang Feng sa pag-atake sa Imperial Capital ay mas maikli pa kaysa sa oras na ginamit niya sa pag-atake sa lungsod. Ang ilan sa mga opisyal ay natakot pa sa kamatayan at nakipagtulungan kay Huang Feng. Sa ganitong paraan, mas naging maayos ang mga kilos ni Huang Feng. Sa makatuwid, gumamit si Huang Feng ng wala pang 1 buwan para ibagsak ang Emperor at maging pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Kabanata 1254. Sa wakas ay nasakop na. Sa labas ng Imperial Palace, nakatayo doon si Huang Feng, nakatingin sa nakasisilaw na Imperial Palace sa hindi kalayuan sa kanyang harapan. Sa hindi kalayuan sa harapan niya, maraming opisyal ng Imperial Court ang nakaluhod sa lupa. Sa panahong ito, talagang napakahirap. Ang Han Army ni Huang Feng ay nasa isang estado ng mabilis na pagmamartsa. Sa bawat oras na matapos masakop ang isang lugar, wala silang oras para magpahinga at patuloy silang magmarcha. Sa kabutihang palad, sila ay nanalo ng magkakasunod na laban, at ang kanilang moral ay mataas. Kung natalo sila sa labanan, may mga taong hindi nasisiyahan. Sa hitsura nito, sulit ang lahat ng kanilang pagsisikap. Matapos lumipad mula sa Heaven House City, gumamit lamang sila ng higit sa 20 araw upang sakupin ang Imperial Capital. Bago umalis si Huang Feng, natapos nila ang gawaing itinakda ni Huang Feng para sa kanila. Bukod dito, sa oras na ito, kahit na nasakop ang Imperial Palace, marami pa rin ang mga sundalo sa Imperial Court. Ngunit dahil masyadong mabilis ang mga galaw ni Huang Feng, ang mga sundalong iyon ay nangangailangan ng oras upang mapakilos. Dati, gusto nilang makipag-ayos kay Huang Feng para maantala ang oras, ngunit sa huli, hindi sila iniwan ni Huang Feng anumang oras, at nasira ang kanilang pag-asa. Kaya, medyo masaya rin ang puso ni Huang Feng. Sa ngayon, natapos niya ng maayos ang lahat. Leader, pasok na tayo. Sabi ni Liu Ziyan sa tenga ni Huang Feng. Bahagyang tumango si Huang Feng, pagkatapos ay umakyat sa hagdan at naglakad papunta sa Imperial Palace. Kung ikukumpara sa Forbidden City on Earth, ang Imperial Palace dito ay hindi mababa sa lahat. Malinaw, kahit saan, ang mga emperador para sa kanilang sariling kasiyahan, upang ipakita ang kanilang prestihiyo, ang paraan ng kanilang ginawa ay pareho. Ngunit ngayon, lahat ng ito ay maginhawa para kay Huang Feng. Siyempre, hindi magtatagal dito si Huang Feng. Nakabalik na ba ang taong ipinadala para sunduin si Wushuang? Tanong ni Huang Feng sa katabi niya habang naglalakad siya. Young Master, malapit na sila. Ang sumagot kay Huang Feng ay isang alipin na ipinagpalit niya. Wala nang maraming oras si Huang Feng sa space-time na ito, kaya hindi siya nakabalik sa dati niyang lokasyon. Hindi pinahintulutan ng oras, kaya nagpadala siya ng isang tao upang dalhin si Ning Wushuang. Bukod dito, ito ang palasyo ng Imperial. Kaya tiyak na mas maluho ito kaysa sa nakaraang Wang Manor. Ang paninirahan dito ay mas komportable kaysa sa pagtira sa Huang Manor dahil naisip ni Huang Feng na pagkatapos niyang umalis, mas mabuti para kay Ning Wushuang na manatili dito pansamantala. At para makuha si Ning Wushuang, tiyak na ipapadala ni Huang Feng ang mga alipin. Pagkatapos ng lahat, sila ay mas malakas, at walang anumang aksidente sa daan. Nang marinig ang mga salita ng alipin, tumango si Huang Feng. Wala siyang gaanong oras dito, at may ilang bagay na kailangang harapin at isaalang-alang. Matapos makapasok sa Imperial Palace, nagsagawa si Mr. Huang Feng ng isang round ng reward.
Pagkatapos noon, oras na para harapin ang mga opisyal ng nakaraang dinastiya. Tungkol naman sa emperor, nagpakamatay na siya sa kaguluhan. Iniligtas nito si Huang Feng ng maraming problema. Para naman sa mga opisyal ng nakaraang dinastiya, walang magandang impresyon sa kanila si Huang Feng. Gayunpaman, marami siyang general sa ilalim niya, at kakaunti ang mga opisyal ng sibil. Kaya naman, bago niya isulong ang mga taong gusto niya, kailangan pa niyang pumili ng ilan sa mga opisyal na ito na tutulong sa kanya. Siyempre, alam din ni Huang Feng ang kanilang pagkatao at binalaan sila. Pagkatapos nito, inayos din ni Huang Feng ang kanyang mga pinagkakatiwalaang alipin na magtayo ng isang ahensya ng especially iya upang subaybayan sila. Kung may nang ahas na gawin ang ginawa nila noon, huwag mo siyang sisihin sa pagiging hindi magalang. Bilang karagdagan sa pakikitungo sa mga opisyal ng sibil na ito, kinailangan ding harapin ni Huang Feng ang mga general sa labas. Kung tutuusin, sa oras na ito, marami pa ring mga general sa labas na wala sa kanyang kontrol. Inayos ni Huang Feng ang mga tao na mag-recruit sa kanila, at sa kabilang banda, naghahanda rin siya para hindi sila sumuko. Sa madaling salita, kahit na sinakop ni Huang Feng ang imperial capital, marami pa ring mga bagay na hindi pa naaayos. Gayunpaman, ang kakayahang sakupin ng imperial capital ay kalahati na ng dati niyang plano. Sa ikalawang araw, nakilala ni Huang Feng si Ning Wushuang sa Imperial Palace. Ang tagal na rin nilang hindi nagkikita, at natural na mainit ang eksena nang magkita sila. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Huang Feng kay Ning Wushuang, "Wushuang, aalis ako bukas." "So soon," sabi ni Ning Wushuang na may bahagyang pagkabigo. Inihanda niya ang pag-iisip para umalis si Huang Feng dahil alam niyang hindi taga-mundo na ito si Huang Feng. Maya-maya, babalik siya sa mundong pag-aari niya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Ning Wushuang na magiging napakabilis ng mundong ito. "Oo, this time hindi na ako pwedeng magtagal dito. Kailangan kong bumalik bukas," sinabi ni Huang Feng. "Kailangan lang kitang guluhin sandali. Pansamantala, wala akong paraan para madala ka." Ito rin ay isang bagay na pinagkakaabalahan ni Huang Feng kamakailan. Ito ay dahil matagal na siyang naghanap sa exchange shop sa storage box, ngunit wala siyang mahanap na anumang bagay na maaaring magdala ng mga tao mula sa ibang space-time patungo sa kanyang sariling space-time. Sa makatuwid, wala siyang paraan para madala si Ning Wushuang sa ngayon. Kaya lang niyang hayaan si Ning Wushuang na manatili rito. Dahil dito, medyo nakonsensya si Huang Feng kay Ning Wushuang. Nakita ni Ning Wushuang ang guilty na ekspresyon sa mukha ni Huang Feng at inaliw niya si Huang Feng, "Ayos lang, hindi naman tayo pwedeng magkita. At saka, naniniwala ako na madadala mo ako sa madaling panahon." Hinaplos ni Huang Feng ang buhok ni Ning Wushuang at sinabing, "Pagkaalis ko, aayusin ko ang lahat dito. Huwag kang mag-alala, pagdating ng panahon, isa na naman akong lalabas sa palasyo. Iyon ay isang puppet na inayos ko. Huwag kang magtaka, kapag nakita mo ito, aayusin ko rin ang ilang tao sa palasyo at siguradong hindi ka hahayaang malagay sa panganib." Tungkol sa mga pagsasaayos pagkatapos niyang umalis, ginagawa na ito ni Huang Feng. Dati, patuloy niyang inilagay ang kanyang mga alipin sa hukbunghan. Pagkatapos ng panahong ito ng labanan, ang mga aliping ito ay nakakuha ng maraming merito at isa-isang na-promote. Itinuring na silang mga matataas na echelon ng hukbong rebelde. Tungkol sa mga biglaang na-promote ng mas matataas na echelon ng rebelding hukbo, walang sinabi ang iba pang matataas na general. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay may tunay na mga merito at tila mga taong pinagkakatiwalaan ni Huang Feng. Kaya naman, natural na hindi tumutol ang iba. Pagkatapos niyang umalis, ang posisyon ng paparating na emperador ay maaari lamang ayusin ni Huang Feng sa papel na kanyang ipinagpalit. Noong una, gustong maranasan ni Huang Feng kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang emperador, ngunit ngayon ay tila wala ng pagkakataon. Pagkaalis niya, ang mga natitirang bagay ay ipinaubaya sa papel at sa mga alipin na ipinagpalit niya kay Huang Feng. Malamang, kahit umalis siya, walang mangyayari. Alam ko. Hindi nag-alinlangan o nagulat si Ning Wushuang sa mga salita ni Huang Feng. Alam niya na si Huang Feng ay napaka-misteryoso, kaya hindi kakaiba para sa kanya na magkaroon ng ganoong kaayusan. Kabanata 1255,
Kinabukasan, inayos ni Huang Feng ang lahat at naghanda na mag-teleport pabalik. Hindi ito ang unang pagkakataon na ipinagpalit ni Huang Feng ang isang puppy. Bumalik sa Apocalypse, ipinagpalit niya ang isa. Ang bentahe ng isang puppy ay ang ganap nitong gayahin siya, kasama na ang kanyang karaniwang pananalita at ekspresyon. Kahit na ang mga pamilyar sa kanya ay hindi masasabi ang pagkakaiba pagkatapos makita ang puppy. Si Ning Wusuang ang tanging tao sa mundong ito na nakakita kay Huang Feng at sa puppet ng sabay. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Ning Wusuang, malinaw na nabigla siya sa puppy dahil hindi niya matukoy ang pagkakaiba ng puppy at Huang Feng. Halos isang buwan na ang oras ngayon. Ang teleportasyon na ito ay iba sa mga nauna. Bago ito, maaari siyang kumita ng kaunting pera. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Si Huang Feng ay gumastos ng higit sa 1 trilyon para lamang sa teleportation fee. Pagkatapos makarating sa space-time na ito, gumugol si Huang Feng ng ilang bilyon para makipagpalitan ng mga alipin. Ito ay isang malaking gastos. Bagamat si Huang Feng ay karaniwang naging pinakamakapangyarihang tao sa mundo ngayon, at dapat kayang kontrolin ang buong bansa sa hinaharap, ngunit ang kumita ng napakaraming pera ay hindi isang bagay na magagawa sa isang gabi. Katulad ng nakaraang araw ng katapusan, masyadong malaki ang inisyal na puhunan, at napakahirap na bawiin ang gastos, lalo pang kumita. Gayunpaman, hindi pinagsisihan ni Huang Feng ang teleportasyon na ito. Ang pagliligtas kay Ning Wusuang ay isang bagay. Bukod dito, maaari niyang ganap na kontrolin ang space-time na ito. Bagamat ang perang kinita niya ay hindi makabawi sa kanyang mga gastusin sa maikling panahon, posible pa rin ito sa mahabang panahon. Bukod dito, pagkatapos naganap na kontrolin ang space-time na ito, ang ilan sa mga kayamanan sa space-time na ito ay magiging kanya. Ang ilan sa mga bagay sa space-time na ito ay hindi mabibili ng pera. Sa makatuwid, naramdaman ni Huang Feng na sulit ito. Siyempre, naunawaan din ni Huang Feng na hindi pa niya ganap na nakontrol ang space-time na ito. Hindi pa banggitin ng mga general ng nakaraang dinastiya sa labas, kahit nasakupin niya sila, alam din ni Huang Feng na may iba pang mga bansa sa kabilang panig ng dagat. Ang layunin ni Huang Feng ay sakupin ang lahat ng mga bansang ito at bigyan ang kanyang sarili ng malaking espasyo sa pamilihan. Aalis na ako, mag-ingat ka dito, kung meron man, sabihin mo lang, okay. Bago umalis, pinaalalahanan ni Huang Feng si Ning Wusuang. Don't worry, I can take care of myself. Tsaka pwede pa naman tayong magkita sa ibang lugar diba? Nakangiting sabi ni Ning Wusuang. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Pagkatapos nito, si Huang Feng ay sinipsip sa isang puyo ng tubig na biglang lumitaw sa harap ni Ning Wusuang. Pagkatapos, nawala siya sa space-time na iyon. Sa pagtingin sa lugar kung saan nawala si Huang Feng, medyo natigilan si Ning Wusuang. Bagamat handa siya sa pag-iisip, ang pag-alis ni Huang Feng ay nagparamdam pa rin kay Ning Wusuang na medyo walang laman ang kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, kinumpirma nila ni Huang Feng ang kanilang relasyon kamakailan. Ngayong nagkahiwalay na sila sa dalawang magkaibang space-time, medyo hindi komportable si Ning Wusuang sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, tulad ng sinabi niya, sila ni Huang Feng ay nagkikita pa rin. Ito ay isang pagbabago lamang ng lokasyon. Dahil dito, mas gamaan ang pakiramdam ni Ning Wusuang. Sa kabilang banda, bago tuluyang nabawi ni Huang Feng ang kanyang paningin, narinig niya ang maraming nagulat na boses sa kanyang mga tainga. Bumalik na si Huang Feng. Lumabas talaga siya. Pagkatapos, nakita ni Huang Feng ang kanyang paligid. Ang lugar na ito ay pareho pa rin noong umalis siya. Muli siyang bumalik sa realidad, at ito ang kanyang kwarto. Gayunpaman, sa oras na ito, maraming tao sa kanyang kwarto. Nandoon lahat sina Suyamo, Tang Mazo, Bai Xiaoro, at Xi Mengjiao. Nang makita nilang lumitaw si Huang Feng, napasigaw na sila sa gulat. Bago umalis si Huang Feng, sinabi niya sa kanila na ang kanyang teleportation sa oras na ito ay maaaring tumagal ng 1 buwan. Sa makatuwid, mula nang umalis siya, si Suyamo at ang iba pa ay nagkalkula ng oras. Ngayon ay eksaktong 1 buwan mula noong umalis siya, kaya hindi sila lumabas, ngunit hinintay dito si Huang Feng na bumalik. Bagamat tiniyak na ni Huang Feng sa kanila na magiging maayos siya, hindi alam ng mga babae ang partikular na sitwasyon sa kabilang panig.
Ito rin ang unang pagkakataon na nakita nilang nag-teleport si Huang Feng, kaya hindi nila maiwasang mag-alala. Sa makatuwid, ngayon, kapag si Huang Feng ay maaaring mag-teleport pabalik, naghintay sila sa lugar kung saan siya umalis, naghihintay na lumitaw si Huang Feng. Nang makita si Suyamo at ang iba pa, ang mukha ni Huang Feng ay nagpakita ng isang ngiti at sinabing, "Long time no see, kumusta na kayo?" "Ayos naman kaming lahat, ikaw, may nangyari ba?" Lumakad si Suyamo at sinabi kay Huang Feng. Tumingin din ang ibang mga babae kay Huang Feng na may nag-aalalang mukha. "Ako, ayos lang ako, di ba sinabi ko yun?" "Ayos lang ako," sabi ni Huang Feng. "Well, maliban sa heavy murderous aura sa katawan mo, ayos ka lang." Nag-aalalang tiningnan ni Bai Sharo ang katawan ni Huang Feng at pagkatapos ay sinabi, "I told you, this guy's life is very tough. Siguradong gagaling siya," sabi ni Exi Mengjiao. "Nako, siguro kung sino ang nag-aalala." Kahit na nagsasalita siya sa kanyang pagtulog sa gabi, nag-aalala siya kay Huang Feng. Tumingin si Suyamo kay Exi Mengjiao at nakangiting sinabi, "Ate Yamo, kailan ako?" Nahihiyang sabi ni Exi Mengjiao, "I'm not talking about you. Why did you take the initiative to admit it?" Mas masayang ngumiti si Suyamo. Mula nang umalis si Huang Feng, bagamat may mga ngiti pa rin sa kanilang mga mukha, ito ay napakabihirang. Isa pa, hindi pa sila naging ganito kasaya noon. Ngayong nakabalik na si Huang Feng ng ligtas, si Suyamo at ang iba pa ay sa wakas ay gamaan ng loob at mas masayang ngumiti. "Ate Yamo, binubuli mo ako." Alam ni Exi Mengjiao na. Tinutokso siya ni Suyamo, at puno siya ng pagkamahiyain. Hindi ba normal sa isang misis na mag-alala sa kanyang asawa? "Bakit ka mahiyain?" Niyakap ni Huang Feng si Exi Mengjiao at nakangiting sinabi, "Sino ang asawa mo?" Magiliw na sabi ni Exi Mengjiao, ngunit puno ng kahihiyan ang kanyang mukha. "Well, gusto mo talagang humanap ng ibang lalaki. Humihingi ka ng pambubugbog." Nagkunwaring galit si Huang Feng at sinaktan si Exi Mengjiao ng ilang beses. Ngunit sobrang pula ng mukha ni Exi Mengjiao na malapit ng duguan. Saglit na nagkwentuhan at nagtawanan ang ilang mga babae, saka bumalik sa sala. Sinabi rin ni Huang Feng kay Suyamo at sa iba pa ang tungkol sa nangyari sa kabilang space-time. "So, tinalikuran mo ang pagkakataong maging emperador at bumalik. Bilang emperador, maaari kang magkaroon ng 3 palasyo at 6 na patio. Sumuko ka na lang ng ganyan. Malungkot ka ba sa puso mo?" Nakangiting sabi ni Tang Mazo, "You guys are enough. Bakit kailangan ko ng 3 palasyo at 6 na patio?" Sabi ni Huang Feng. Kabanata 1256. Inilibot ng mga babae ang kanilang mga mata kay Huang Feng. Gayunpaman, sila ay lubos na nasisiyahan sa mga salita ni Huang Feng. Hindi nila pinagdudahan ang mga salita ni Huang Feng. Kung makakapag-teleport si Huang Feng, hindi imposibleng maging emperador siya sa ibang space-time. "So sinasabi mo na hindi makakarating si Little Sister Wu Huang sa mundo natin pansamantala?" Tanong ni Suyamo. Tumango si Huang Feng at sinabing, "Matagal na akong naghahanap. Ngunit wala akong mahanap na paraan para madala siya dito. Mukhang maghihintay na lang tayo na ma-upgrade muli ang storage box. Pansamantala, hayaan na lang natin si Wu Huang na manatili sa mundong iyon." Si Little Sister Wu Huang ay tiyak na malungkot doon, emosyonal na sabi ni Suyamo. Kung siya iyon, siguradong ganoon din ang mararamdaman niya. Ang pagiging nasa ibang space-time mula sa kanyang kasintahan ay isang uri ng pagpapahirap. Tumango si Huang Feng na may mabigat na ekspresyon. Siyempre, naiisip niya kung ano ang mararamdaman ni Ning Wu Huang, ngunit wala siyang paraan ngayon. "Sige, wag na natin pag-usapan yan. Kanina ka pa nawala, kaya maraming bagay na hindi mo alam dito." Nakita ni Suyamo na hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Huang Feng, kaya mabilis niyang iniba ang paksa. Pagkatapos noon, sinabi ni Suyamo at ng iba pang mga babae kay Huang Feng ang tungkol sa ilan sa mga nangyari sa kanilang paligid noong wala si Huang Feng. Una sa lahat, mayroong Changzhou Group. Ginamit ni Manager Yuan ng Landau Group ang suporta ng Landau Group at ilang iba pang tao sa cosmetics industry sa Qing Province para magkasamang makitungo sa Changzhou Group. Bilang karagdagan, si Manager Yuan ay may katulad sa pinakabagong mga tabletang pampababa ng timbang ng Changzhou Group. Sa makatuwid, sa panahong ito,
ang bahagi ng Changzhou Group sa merkado ng mga kosmetiko ay bumaba ng husto. Gayunpaman, sa kabutihang palad, hindi ito nagkaroon ng malaking epekto sa Changzhou Group. Hindi rin naapektuhan ang ilang pabrika ng Changzhou Group, at gumagawa pa rin sila ng buong kapasidad. Bagamat nawala ang ilan sa kanilang market sa katotohanan, kasama ang ibang space-time ni Huangfeng bilang isang bagong market, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa mga benta. Gaano man karami ang ginawa nila, kayang tunawin ito ni Huangfeng. Ang merkado sa likod ng Huangfeng ay mas malaki kaysa sa merkado sa katotohanan. Sa makatuwid, hindi naapektuhan ang pabrika ng kosmetiko ng Changzhou Group, at pinalaki pa nito ang produksyon. Gayunpaman, wala si Huangfeng sa panahong ito, at walang paraan para ipatawag ang mga ahente sa ibang mga espasyo, kaya maraming imbentaryo. Siyempre, hanggat bumalik si Huangfeng, ang imbentaryo na. Ito ay malapit ng mabenta. Hindi na kailangang mag-alala. Natatakot lamang si Huangfeng na hindi sapat ang mga bagay na ito, at hindi siya natatakot na hindi maibenta ang mga ito. Kasabay nito, ang focus ng Changzhou Group ay inilipat din sa industriya ng parmasyutiko. Sa panahong ito, nakumpleto na nina Suyamo at Xi Mengzhou ang lahat ng mga pamamaraan. Bukod dito, dahil sa mature na formula, nakapasa din sila sa final clinical verification at ngayon ay nasa production stage na. Sa makatuwid, kahit na si Manager Yuan at ang iba pa ay agresibo sa Changzhou Group sa panahong ito, hindi natarante sina Suyamo at Xi Mengzhou. Hindi rin masama ang sitwasyon sa panig ni Tang Mazo. Bagamat hindi masyadong naging maayos ang kanyang pagbebenta ng iba't ibang alak sa lalawigan ng Qing, pagkatapos noon, nakipag-ugnayan na si Huangfeng sa kanyang serbeserya at ibinigay ang mga benta ng Immortal Brew sa capital kay Tang Mazo. May ilang koneksyon pa rin si Tang Mazo sa capital, kaya magandang bagay ito para sa Tang Mazo at sa serbeserya. Masasabing win-win situation ito. Sa panahon na wala si Huangfeng, ilang beses pumunta si Tang Mazo sa capital. Gayunpaman, ang kanyang isip ay halatang nasa lalawigan ng Qing ngayon, kaya pagkatapos pumunta sa kabisera ng ilang beses upang buksan ang negosyo, umalis siya sa kabisera at bumalik sa Jiang District sa lalawigan ng Qing. Sa tulong ni Tang Mazo, ang Immortal Brew ni Huangfeng ay napakapopular sa capital. Napakahusay na naibenta ito mula sa simula at malawak na pinuri. Bukod dito, dahil sa Tang Mazo, ang Immortal Brew ay ipinasa mula sa mataas na uri patungo sa mababang uri sa kabisera. Dahil sa magagandang review mula sa matataas na uri, mas maganda ang reputasyon nito nang umabot sa mga ordinaryong tao. Matapos malaman ng tungkol sa sitwasyon ni Tang Mazo, orihinal na nagpasya si Huangfeng na ibigay kay Tang Mazo ang mga karapatan sa pagbebenta sa ilang iba pang mga lugar. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Tang Mazo. Ang dahilan kung bakit niya gustong gawin ito noon ay dahil gusto niyang makawala sa tanikala ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap. Gayunpaman, tila hindi na ito kailangan ngayon, dahil mayroon siyang Huangfeng. Bukod dito, nadama niya na wala ng pag-asa kung aasa lamang siya sa pagbebenta ng white wine. Pagkatapos ng lahat, siya ay umunlad ng huli kaysa kina Suyamo at Suyamo. Maging sina Suyamo at Suyamo ay hindi masyadong matagumpay, pabayaan siya. Matapos malaman ni Huangfeng ang iniisip ni Tang Mazo, hindi niya ito pinilit. Si Tang Mazo ay kanyang babae. Ang kanyang negosyo ay natural na kanyang negosyo. Ang pagtulong kay Tang Mazo na lumayo sa kontrol ng kanyang pamilya ay kanyang negosyo. Siya ay nakatadhana na hindi masyadong kapos sa pera, kaya hindi na kailangang hilingin sa kanyang babae na magtrabaho ng gusto upang kumita ng pera. Basta masaya siya, ayos lang. Para sa panig ni Bai Xiaoro, walang espesyal. Gayunpaman, ayon sa kahulugan ni Bai Xiaoro, ang ilan sa mga miyembro ng kanyang koponan na nasa ibang bansa ay tila nakaranas ng ilang problema. Hindi lang malinaw ang mga partikular na detalye. Kamakailan, aktibong nakikipag-ugnayan sa kanila si Bai Xiaoro. Nang makitang walang nangyaring major sa bahay, gumaan ang loob ni Huangfeng. Pagkatapos noon, maraming tao ang naghapunan sa bahay. Sa hapon, abala sila sa kani-kanilang mga gamit. Dahil maraming industriya si Huangfeng, natural na marami siyang dapat alalahanin. Bagamat nakapag-ayos na siya bago umalis, kung tutuusin, isang buwan na rin siyang hindi nakakakontak.
Nais ding malaman ni Huang Feng ang partikular na sitwasyon ng mga industriyang iyon. Bukod dito, si Huang Feng ay huminto sa paghahatid ng mga item sa ibang mga lugar. Sa loob ng mahabang panahon, malamang matagal nang naghihintay ang mga tao sa mga kaharian na iyon. Oras na para ihatid niya ang mga bagay na matagal na niyang naipon. Ang medyo ikinatuwa ni Huang Feng ay kahit na siya ay wala sa loob ng isang buwan, ang pag-unlad ng ilan sa kanyang mga industriya ay napakahusay. Ang una ay ang gawaan ng alak. Sinabi na ni Tang Mazo noon na bilang karagdagan sa pag-unlad ng kapital, na kinakatawan ni Tang Mazo, ang iba pang mga lugar ay napakahusay din. Napakaganda ng development momentum. Ang reputasyon ng Immortal Brew ay hindi na limitado sa Qing Province. Maraming probinsya sa bansa, lalo na iyong malalaking probinsya, ngayon ay nagkaroon ng benta ng Immortal Brew. Bukod dito, saan man ito naroroon, ang reputasyon ay napakahusay, at ang pagganap ng mga benta ay napakatingkad din. Sa panahong ito, dahil sa mga naunang tagubili ni Huang Feng, ang laki ng gawaan ng alak ay lumalawak. Kung hindi, imposibleng matugunan ang mga pangangailangan ng napakaraming probinsya sa bansa. Kabanata 1257. Masasabing napakaganda ng pagkakabuo ng Immortal Brew. Ang alak na ito na inaasahan ni Hua Guofeng ay hindi lamang sikat sa lalawigan ng Qing, kundi pati na rin sa ibang mga lalawigan. Sa oras na ito, 4 na beses na ang benta ng Immortal Brew, kumpara noong umalis si Huang Feng, at ito ay resulta lamang ng isang buwang pagkawala ni Huang Feng. Ito ay makikita na hanggat may sapat na oras, ang Immortal Brew ay bubuo sa isang tiyak na lawak. Kung ikukumpara sa Immortal Brew, ang planta ng pagmamanupaktura ng kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya, Raiji, ay hindi gaanong mas masahol pa. Dati, ang Raiji, ang industriyang may pinakamahusay na pag-unlad sa ilang industriya ni Huang Feng. Sa panahong ito, si Guo Liang ay hindi nagpapahinga kahit kaunti. Pagkatapos ng paunang adaptasyon, nagpakita si Guo Liang ng mahusay na kakayahan sa pamamahala. Ngayon, ang Raiji ay hindi limitado sa Qing Province. Umalis pa ito ng Qing Province ng isang hakbang na mas maaga kaysa sa Immortal Brew. Dahil sa maagang publisidad at reputasyon, sikat ang Raiji nang umalis ito sa Qing Province. Marami pang ang mga namamahala sa mga pabrika sa ibang probinsya ang nagkusa na pumunta sa Qing Province para talakayin ang pakikipagtulungan sa Raiji. Ngayon, ang mga sales staff ng Raiji ay bihirang kumuha ng inisyatiba na tumakbo sa mga customer. Ang mga customer ang nagkusa na makipag-usap sa kanila. Ganun pa man, medyo busy pa rin sila. Nag-recruit din sila ng batch ng mga bagong empleyado. Masasabing si Raiji pa rin ang pinakamahalaga at sikat na name card ni Huang Feng sa totoong mundo. Kasabay nito, isa rin itong kumikitang industriya. Ang pagbuo ng Immortal Brew ay hindi masama, ngunit mahirap pa ring malampasan ang Raiji sa maikling panahon. Higit pa rito, si Guo Liang ay hindi isang taong nananatili sa mga patakaran at huminto sa pagsulong. Ang Immortal Brew ay mabilis na umuunlad, at ang Raiji ay hindi rin masama. Ang Immortal Brew at Raiji ay parehong nagpasaya kay Huang Feng. Ang mga resulta ng News for All ay mas maganda pa. Sa panahong ito, nang wala si Huang Feng, si Shen Yan ang ganap na responsable sa pamamahala at pagpapaunlad ng lugar na iyon. Sa mga naunang ideya ni Huang Feng, napakahusay niya. Si Huang Feng ay lubos na nasisiyahan. Kahit papaano ay hindi na niya kinailangan pang humanap ng iba para pumalit sa News for All. Bago umalis si Huang Feng, nakipagpalitan siya ng maraming mahuhusay na nobela mula sa ibang mga espasyo. Pagkatapos noon, hinayaan niya ang mga katulong sa kanyang villa na sundan sila at iserialize ang mga ito sa bagong website na News for All. Ito ay umakit ng maraming mambabasa ng ilang sandali. Si Huang Feng mismo ay hindi inaasahan na sa loob lamang ng isang buwan, ang pinakasikat na seksyon ng bagong News for All na website ay ang novel serialization section. Bukod dito, ang trapiko ng novel reader dito ay umabot na sa antas ng nangungunang 3 sa bansa. Ito ay bahagyang dahil sa publisidad ni Shen Yan. Siyempre, higit sa lahat, ang mga nobela na ipinagpalit ni Huang Feng ay pawang mahuhusay na nobela mula sa ibang mga espasyo.
Wala sa kanila ang masama. Para sa iba pang mga website, napakahusay na magkaroon ng isa o dalawang mahuhusay na nobela sa isang buwan. Gayunpaman, ang website ng News for All ni Huang Feng ay parang pakyawan. 12 ng mahuhusay na nobela ang lumitaw sa isang buwan. Paanong hindi nito ikinagulat ang mga netizens? Ang trapiko ng bisita na naakit sa pamamagitan ng mahuhusay na nobela ay nagbigay din ng ilang nilalaman sa ibang mga seksyon ng balita para sa lahat. Bagamat hindi ito may kukumpara sa iba pang nangungunang portal na mga website sa China, ang pag-unlad ay napakalinaw. Napakaganda ng development momentum. Sinabi rin ni Shen Yan kay Huang Feng na isang institusyon ng pamumuhunan ang nakipag-ugnayan sa kanya at gustong makalakam ng pondo. Hindi makagawa ng desisyon si Shen Yan, kaya't maantala lamang niya ito. Tiyak na gustong tanggapin ni Shen Yan ang financing. Sa pera, ang website at pahayagan ay maaaring bumuo ng mas mabilis at makaakit ng mas mahuhusay na tao. Gayunpaman, alam niya na mukhang hindi kapos sa pera si Huang Feng. Bukod dito, responsable lang siya sa negosyo ngayon. Wala siyang karapatang mag-opera sa lugar na ito. Hintayin na lang niya si Huang Feng na bumalik. Matapos marinig ni Huang Feng ang mga salita ni Shen Yan, tumawa lang siya. Wala siyang pakialam sa pera sa kamay ng mga financial investor na iyon. Ang pera sa kanyang card ay hindi mas mababa kaysa sa kanila, kaya hindi niya kailangan ng mga ito upang mag-iniksyon ng mga pondo. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay optimistiko tungkol sa pagbuo ng News for All, kaya hindi ito pinansin ni Huang Feng. Bagamat ang nobelang seksyon lamang ng News for All ay mabilis na umunlad sa panahong ito, ang iba pang mga aspeto ay patuloy pa ring umuunlad at hindi masyadong kapansin-pansin. Gayunpaman, naniniwala si Huang Feng na kapag ang kanyang Spacetime Entertainment ay dahan-daang umunlad at lumakas, ang News for All ay magkakaroon ng ilang eksklusibong ulat sa Spacetime Entertainment. Mahirap para sa News for All na hindi maging sikat. Gayunpaman, kumpara sa ibang mga industriya, ang Spacetime Entertainment ni Huang Feng ay tila medyo tahimik sa panahong ito. Kinukuha pa rin ang pelikula ni Direk Feng at hindi pa naipapalabas ang bagong single ni Li Bingyang. Sa makatuwid, sa panahong ito, walang malaking balita tungkol sa Spacetime Entertainment. Sa katunayan, ang bagong single ni Li Bingyang ay matagal nang ginawa, kasama ang English version. Ito ay naitala bago umalis si Huang Feng. Natapos din ang post-production. Gayunpaman, pagkatapos makuha ni Huang Feng ang maliit na aklat na nag-record ng maraming klasikong kanta mula sa ibang espasyo, naisip ito ni Huang Feng at direktang pumili ng ilang kanta para i-record ni Li Bingyang. Nagplano siyang maglabas ng album ng direkta pagkatapos ng paglabas ng single. Si Li Bingyang naman, dahil kailangan niyang mag-shoot ng pelikula at siya ang pangunahing lead, wala siyang masyadong oras. Maaari lamang siyang magsamantala ng ilang oras upang lumipad pabalik sa pelikula. Sa ganoong paraan, natural na mas mabagal ang bilis. Sa kabutihang palad, sa loob ng buwang ito, sa wakas ay natapos na ni Li Bingyang ang pagre-record, at natapos din ang post-production. Maaari itong ilabas anumang oras. Naisip ito ni Huang Feng at nagpas siyang bisitahin. Ang set ni Li Bingyang bukas. Pagkatapos, kukunin niya si Li Bingyang at iaanunsyo ang opisyal na pagpapalabas ng single. Kung tutuusin, matagal na siyang na-delay kaya naman hindi na siya nag-abalang maghintay pa ng ilang araw. Si Huang Feng ay hindi nagmamadali, ngunit si Secretary Tan ay lubhang nababalisa. Sa panahong ito, maraming beses na siyang tumawag dito para itanong kung nakabalik na si Huang Feng. Kahit sa naunang paliwanag ni Huang Feng, medyo nag-aalala pa rin si Secretary Tan. Dahil ba hindi nasiyahan ang nakaraang investigasyon laban kay Huang Feng? Bukod dito, si Huang Feng mismo ay hindi taga Qing Province. Bagamat gusto niyang mamuhunan sa paggawa ng sasakyan, hindi naman kailangang nasa lalawigan ng Qing. Naunawaan ni Kalihim Tan na sa kalagayan ni Huang Feng, hindi siya magiging mas masahol pa sa Qing Province kapag pumunta siya sa ibang mga probinsya. Malaking proyekto ito, kaya hindi ito maaaring baliwalain ni Secretary Tan. Natatakot siyang may mangyari na hindi inaasahan, at mapahinto si Huang Feng. Grabe naman yun. Kabanata 1258. Sa kabutihang palad, hindi nagbago ang isip ni Huang Feng. Hindi na talaga siya bumalik.
Maaaring kumpirmahin ni Secretary Tan ang ilang impormasyon mula sa kanyang pamangkin. Hindi na bumalik si Tan Ying sa kabisera. Siya ay nanatili sa Qing Province at nanatili sa bahay ni Secretary Tan. Palaging nararamdaman ni Secretary Tan na medyo kakaiba ang relasyon ng kanyang pamangkin at Huang Feng. Sinubukan niyang tanungin ito ng hindi direkta, ngunit wala siyang nakuhang sagot. Gayunpaman, si Secretary Tan ay isang makaranasang tao kung tutuusin. Nasa kanya pa rin ang kanyang intuition. Sa makatuwid, alam niya na kung talagang babalik si Huang Feng, tiyak na malalaman ni Tan Ying. Sa pag-uwi ngayon ni Secretary Tan, nakita niya ang mukha ni Tan Ying na puno ng ngiti. May naisip siya at nagtanong, "Little Ying, bakit ka masaya?" Wala naman. Narinig ni Tan Ying ang mga salita ni Secretary Tan at bahagyang namula. Naisip niya sa puso niya, ganun na ba ako ka-obvious? Bumalik na ba si Huang Feng? Pansamantalang tanong ni Secretary Tan. Pagkatapos ng lahat, si Tan Ying ay hindi gaanong masaya sa mahabang panahon pagkatapos umalis ni Huang Feng. Paano mo nalaman? Sabi ni Tan Ying na may pagtataka sa mukha. Nakatanggap lang siya ng tawag mula kay Huang Feng, kaya alam niyang nakabalik na si Huang Feng. Nagkusa nga si Huang Feng na tawagan si Tan Ying. Sabagay, bago siya umalis, makakain lang ni Tan Ying ang niluto niya. Umalis si Huang Feng ng mahabang panahon. Bagamat naghanda siya ng pagkain para kay Tan Ying bago siya umalis, nag-aalala siya na hindi sapat ang pagkain inihanda niya kung hindi gumaling si Tan Ying at makakain lamang siya ng niluto niya. Sa makatuwid, tinawag ni Huang Feng si Tan Ying. Nang makuha niya ang balita, hindi niya alam ang mararamdaman dahil hindi naman na-aksidente si Tan Ying. Sapat na ang pagkain na iniwan niya sa kanya noon. Gayunpaman, hindi gumaling ang sakit ni Tan Ying. Bagamat tumaas ang kanyang gana, maaari lamang niyang kainin ang pagkain niluto ni Huang Feng. Hindi pa rin siya nakakain ng iba. Medyo walang magawa si Huang Feng tungkol sa kakaibang sakit na ito. Kung nagkaroon ng internal injury si Tan Ying, maaari niyang gamutin si Tan Ying. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, nalaman ni Huang Feng na walang ibang paraan maliban sa pagluluto para kay Tan Ying. Ang biro ni Su Yamo noon ay tila posibleng magkatotoo. Totoo naman, nakita ni Secretary Tan ang reaksyon ng kanyang pamangkin at alam niyang tama ang kanyang hula. Oo naman, talagang bumalik si Huang Feng. Nagbibilang ng mga araw, sinabi ng lalaking iyon na 1 buwan siyang mawawala. Ngayon, eksaktong 1 buwan iyon. Bumalik siya sa oras. "Tito, hindi ako kakain sa bahay ngayong gabi," sabi ni Tan Ying kay Secretary Tan. Pumunta sa lugar ni Huang Feng para sa hapunan. Sabi ni Secretary Tan. Oo, sagot ni Tan Ying. Bilang karagdagan sa pagtatanong tungkol sa kanyang sitwasyon, inimbitahan din siya ni Huang Feng sa kanyang villa para sa hapunan ngayong gabi. Pagkatapos ng lahat, si Tan Ying ay kumakain ng steamed buns at noodles sa loob ng 1 buwan. Nadama ni Huang Feng na dapat siyang magluto ng masarap para masubukan ni Tan Ying. "Go! Hindi ka makakain ng luto ng tiyahin mo sa bahay?" sabi ni Secretary Tan. "Tandaan mong bumalik ng maaga." "Oo," sagot ni Tan Ying. Sa pagtingin sa masayang likod ni Tan Ying, medyo natuwa si Secretary Tan ngunit medyo nag-aalala rin. Masaya siya dahil hindi gaanong naiiba ang katawan ni Tan Ying sa isang normal na tao pagkatapos ng 1 buwang paggaling. Natural na nag-aalala siya dahil makakain lang ni Tan Ying ang luto ni Huang Feng. Hindi siya makakain ng luto ng ibang tao. Sa panahong ito, maraming beses niya itong dinala upang subukan, ngunit wala itong silbi. Sa pagtingin sa sitwasyong ito, tila hindi kayang iwan ni Tan Ying si Huang Feng. Para maging tumpak, hindi niya maiwan ang luto ni Huang Feng. Gayunpaman, ang sitwasyon ni Huang Feng ay naging sanhi ng kalungkutan ni Secretary Tan. Noong una, inakala ni Secretary Tan na si Huang Feng ay walang asawa at may magandang kinabukasan, kaya hindi niya sinalungat sina Tan Ying at Huang Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, nang maglaon, nang imbestigahan niya ang sitwasyon ni Huang Feng, nalaman niyang may kasintahan na si Huang Feng. Bukod dito, nakasalikop siya sa iba pang mga babae. Natural, hindi gaanong sinuportahan ni Secretary Tan sina Tan Ying at Huang Feng gaya ng dati. Gayunpaman, ngayon lang makakain ni Tan Ying ang luto ni Huang Feng. Hindi niya tuluyang naiwasan si Huang Feng.
Bukod dito, nakita rin ni Secretary Tan na si Tan Ying ay malinaw na may magandang impresyon kay Huang Feng. Sa makatuwid, mahirap pigilan silang makipag-ugnayan sa isa't isa. Kalimutan mo na, mag-iisang hakbang tayo, naisip ni Secretary Tan. Gusto niyang pigilan sina Tan Ying at Huang Feng na makipag-ugnayan sa isa't isa, ngunit si Tan Ying ay nanganganib na mamatay sa gutom. Hindi nang ahas si Secretary Tan na gawin iyon. Si Huang Feng ay gumugol ng kalahating araw sa hapon. Bukod sa pag-unawa sa sitwasyon ng sarili niyang industriya, lumabas din siya para tingnan kung may mga restaurant na mabibili niya. Kung tutuusin, halos hinog na ang mga gulay na dati niyang kinentrota sa Jiaochu Village. Napakaikli ng panahon para mahinog ang mga gulay na iyon. Aabutin lamang ng higit sa isang buwan para maabot nila ang pamantayan ng pagkain. Ngayon, ang negosyo ng restaurant ni Huang Feng ay naantala dahil sa transmission. Ngayon, syempre, kailangan niyang samantalahin ang oras para gawin ito. Ang swerte niya ay mabuti. Sa isang lugar kung saan hindi masyadong maganda ang lokasyon, naka-encounter talaga siya ng isang shop na nakalistang for sale. Hindi maliit ang lugar ng tindahang ito. Mayroon itong 2 palapag. Dati itong restaurant, pero dahil maraming location at walang specialty, mahirap makaakit ng mga customer. Ito ay nawalan ng pera. Sa huli, ang amo sa wakas ay nagkaroon ng atubili na maglagay ng isang karatula. Mabilis na nakipag-ugnayan si Huang Feng sa amo. Buti na lang at hindi pa naibebenta ang lugar na ito. Ibinaba na rin ng amo ang mensahe hindi nagtagal. Kung ito ay mas mahaba, ito ay mahirap sabihin. Hindi nagtagal ay nagkita si Huang Feng at ang amo. Ang isa ay sabik na bumili, at ang isa naman ay sabik na magbenta. Kaya naman naging maayos ang proseso ng negosasyon. Pumilma pa ng kontrata ang dalawa sa hapon. Ang mga gamit sa shop ay iniwan kay Huang Feng ng dating amo. Gayunpaman, binalak pa rin ni Huang Feng na gumawa ng ilang dekorasyon pagkatapos itong bilhin. Ang kanyang restaurant ay pupunta sa high-end na ruta. Halatang hindi maganda ang palamuti sa harapan niya. Matapos malutas ang negosyo ng restaurant, nagmamadaling bumalik si Huang Feng. Ngayong gabi, personal siyang magluluto. Ang isa ay upang magluto para kay Tan Ying, at ang isa ay natural na ipagdiwang ang kanyang pagbabalik. Tutal, 1 buwan na siyang wala. Siya at si Suyamo ay nagkaroon ng pakiramdam na bagong kasal. Natural, kailangan niyang magdiwang. Bilang karagdagan sa pag-imbite kay Tan Ying, inimbitahan din ni Huang Feng ang kanyang sariling ina, si Zhu Lingyun. Matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang napakagandang jowa. Namiss niya ito ng sobra. Kabanata 1259. Dad, bakit matagal mo na akong hindi pinaglaruan? Sa gabi, sa villa ni Huang Feng, hinintay ni Huang Feng ang kanyang adopted daughter. Nang makita ng batang babae si Huang Feng, inalis niya ang kanyang ina at tumakbo patungo kay Huang Feng. Bigla niyang isinubsob ang sarili sa mga bisig ni Huang Feng. Nakatayo lang si Zhu Lingyun sa likod at nakamasid ng nakangiti. Tuwang-tuwa rin siya nang makakita ng ganoong eksena. Kasalanan nito ni tatay. May gagawin si tatay kanina, tinapik ni Huang Feng ang likod ng batang babae na may layaw na tingin at sinabing, "Namiss mo ba si tatay?" "Oo, araw-araw kong namimiss si tatay." Mayabang na sabi ng batang babae, "Tay, nangako ka na dadalhin mo ako sa amusement park, pero bigla kang nawala." "Akala ko nagsisi si tatay. Paano kaya? Dadalhin kita bukas." Agad na sabi ni Huang Feng. Naalala rin niya ang pangakong ito, ngunit wala siyang oras noon. Sa oras na ito, natural, hindi niya sisirain ang pangako sa harap ng batang babae. "Ang galing! Sasamahan ako ni Daddy sa amusement park. Bukas, kukuha ako ng maraming litrato at dadalhin sa paaralan upang maiinggit sila," sabi ng batang babae. Sila, na sinasabi niya ay halatang mga kaklase niya. May isip din ni Huang Feng na malamang may sinabi ang kanyang mga kaklase, kaya sasabihin ito ng batang babae. Tila napakasensitibo pa rin ang puso ng batang babae. Si Huang Feng ay lalong hindi nagawang sirain ang pangako. "Bukas, marami kang kukunan ng litrato si Dad. Siguradong magmumukha kang maliit na diwata." Nakangiting sabi ni Huang Feng. Matamis na tumango ang batang babae at sinabi. Pagkatapos noon, nagkwentuhan at nagtawanan ang mag-ama habang papasok sa bahay. Si Zhu Lingyun ay tinanggap na ni Suyamo. Ngayon, napag-usapan ng lahat na mag-celebrate, kaya maaga silang bumalik.
Hindi ito ang unang pagkakataon na pumunta si Zhou Lingyun sa villa ni Huang Feng. Noong panahong wala si Huang Feng, ang maliit na batang babae ay gustong pumunta upang maglaro ng higit sa isang beses upang makita kung ang kanyang ama ay bumalik. Walang pagpipilian si Zhou Lingyun kundi dalhin siya rito. Pagkaraan ng ilang sandali, naging pamilyar siya kay Su Yamo at sa iba pang mga babae. Ang matulungin na si Zhou Lingyun ay dahan-dahan ding nalaman na bagamat si Su Yamo ay kasintahan ni Huang Feng sa ibabaw, ang relasyon sa pagitan ng ibang mga babae at Huang Feng ay halatang hindi karaniwan. Kung hindi sila lahat ay maninirahan dito. Si Zhou Lingyun ay labis na nagulat sa kanyang puso. Si Huang Feng ay napakahusay, ngunit si Su Yamo at ang iba pang mga babae ay tiyak na hindi masama. Bukod dito, naramdaman ni Zhou Lingyun na si Su Yamo at ang iba pang mga babae ay hindi vulgar na babae na makakasama ni Huang Feng dahil sa pera. Kaya naman mas lalo siyang na-curious sa kanyang puso. Gayunpaman, ito ay pribadong gawain ng ibang tao pagkatapos ng lahat. Hindi na makapagtanong pa si Zhou Lingyun. Bukod dito, maging si Huang Feng o si Su Yamo at ang iba pang mga babae ay napakabuti sa kanyang anak. Sa ganitong paraan, walang pakialam si Zhou Lingyun. Pagkarating ni Tan Ying, opisyal na nagsimula ang evening party. Dahil selebrasyon iyon, nag-iinuman sila. Gayunpaman, pagkatapos ng huling aralin, hindi nang ahas si Huang Feng na painumin ng sobra ang mga babae. Halatang ayaw maranasan ng mga babae ang pakiramdam noong nakaraan, lalo na si Tan Ying. Nang maisip niya ang huling pagkakataon nang siya ay lasing sa harap ni Huang Feng, medyo namumula ang kanyang mukha. Hindi siya nang ahas na uminom ng sobra ngayong gabi. Tama, Huang Feng, sa susunod na buwan ay kaarawan ng aking lolo. Baka kailangan ko nang umuwi. Sa hapagkainan, biglang sinabi ni Su Yamo kay Huang Feng, gusto rin ni Mazo at Meng Zhao na magkabalikan. Ang mga pamilya ni Su Yamo at ang iba pang dalawang batang babae ay karaniwang nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Bilang karagdagan, ang tatlong babae ay matalik na magkaibigan noong sila ay bata pa. Napakaganda ng relasyon. Sa pagkakataong ito, ang kaarawan ng lolo ni Su Yamo, natural, kailangan nilang sumama. Kung gayon, sasama ako sa iyo, sabi ni Huang Feng. Anyway, alam ng mga magulang ni Su Yamo ang tungkol sa kanyang pag-iral. Bagamat hindi pa niya ganap na nakuha ang kanilang pag-aproba, sa pagkakataong ito, pagkatapos ng lahat, ito ang kaarawan ng lolo ni Su Yamo. Naramdaman ni Huang Feng na dapat pa rin siyang umalis. Bukod dito, pupunta siya bilang kasintahan ni Su Yamo. Walang sinabi si Su Yamo at direktang sumang-ayon. Sinabi niya kay Huang Feng ng maaga dahil umaasa siyang pupunta si Huang Feng. Alam niya na maraming bagay si Huang Feng, kaya sinabi niya kay Huang Feng ng maaga. Umaasa siya na maisasaayos niya ang oras. Bagamat hindi pa nakikilala ng kanyang pamilya si Huang Feng, nakilala na ni Su Yamo si Huang Feng sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, kung babalik siyang mag-isa, tiyak na mapapaligiran siya ng mga young master na iyon sa kabisera. Ang pagbabalik kay Huang Feng ay umaasa rin na sabihin sa iba na siya ay nakuha na, upang sila ay sumuko. Sa oras na iyon, kayong tatlo ang magiging host. Ipaubaya ko na ako sa inyo. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Walang problema, sabi ni Tang Mazo. Sinabi ni Tang Mazo, marami pa ring masasayang lugar sa kabisera. Maaari ka ring maglaro doon at magpahinga. Narinig ni Tan Ying ang pag-uusap ng ilang tao, ngunit sa kanyang puso, iniisip niya kung dapat ba niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makasama sila sa kabisera. Pagkatapos, maaari siyang umuwi at tingnan. Habang si Huang Feng ay naghahapunan kasama ang ilang kababaihan upang magdiwang, si Xiaobing ay naghahapunan kasama si Wu Hao. Hindi pa laging nananatili si Wu Hao sa Jiangzhou, Qing Province. Hindi nagtagal pagkaalis ni Huang Feng, bumalik din siya sa Shanghai. Sa ilalim ng rekomendasyon ni Huang Feng, nakamit niya ang magagandang resulta. Sa pagkakataong ito, muli siyang pumunta sa Jiangzhou upang kumpirmahin ang pamumuhunan. Ngayong gabi, si Xiaobing ang tumanggap kay Wu Hao. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Xiaobing ay hindi lang si Wu Hao ang dumating ngayong gabi, kundi si Wang Tungtung din ang dumating. Tungtung, bakit ka nandito? Nang makitang dumating si Wang Tungtung nang hindi inanyayahan, hindi nakaramdam ng kahit katiting na sama ng loob si Xiaobing. Sa halip ay binati niya ito ng may pananabik. Gayunpaman, hindi nakita ni Wang Tungtung ang sigasig ni Xiaobing.
Diretso siyang naglakad papunta kay Wu Hao at umupo sa tabi niya. Hindi man lang niya nilingon si Xiaobing, na naging dahilan ng pagka-awkward ni Xiaobing. Xiaobing, halika at maupo. Sa halip, inimbitahan ni Wu Hao si Xiaobing na parang host. Sa katunayan, ang party na ito ngayong gabi ay inorganisa ni Xiaobing. Ngayon, para siyang bisita, bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Xiaobing. Umupo siya sa kabilang side ng Wu Hao. Palihim niyang sinulyapan si Wang Tungtong sa tabi ni Wu Hao, ngunit nalaman niyang wala itong balak na tingnan siya. Xiaobing, nahihirapan ka. Talagang naghanda ka ng napakasarap na pagkain, sabi ni Wu Hao. Wala lang, nakangiting sabi ni Xiaobing. Speaking of which, nakaalis lang ako sa Jiangzhou saglit. Nami-miss ko talaga ang pagkain dito, nakangiting sabi ni Wu Hao. Kuya Hao, hanggang kailan ka mananatili sa ganitong oras? Sa wakas ay nakabawi ng kaunti si Xiaobing at nagtanong. Sa pagkakataong ito, maaaring matagal na. Binigyan ako ng aking ama ng buong awtoridad para pangalagaan ang lalawigan ng Qing. Sa pagkakataong ito, maaaring magkaroon ng problema para sa iyo. Huwag kang minas pagdating ng panahon, haha, sabi ni Wu Hao. Kabanata 1260, kung ganoon, maganda iyon. Kuya Hao, kung may magagawa ako para sa iyo, sabihin mo lang sa akin. Sa oras na ito, nakalimutan ni Xiaobing ang kanyang dating kahihiyan at masayang sinabi kay Wu Hao. Ang pamilya ni Wu Hao ay mas malakas kaysa sa pamilya ni Xiaobing. Ang lakas ng dalawang pamilya ay hindi sa parehong antas. Sa makatuwid, nais din ni Xiaobing na gamitin ang lakas ng pamilya ni Wu Hao para tulungan ang kanyang pamilya na umunlad. Siyempre, ang saligan ay ang negosyo ng pamilya ni Wu Hao ay may matatag na posisyon sa lalawigan ng Qing. Kung hindi, ang lugar kung saan siya makakatulong ay magiging limitado. Salamat, sabi ni Wu Hao na may bahagyang ngiti. Nga pala, kumusta ang investigasyon mo kay Huang Feng? Nang marinig ang mga salita ni Wu Hao, sa wakas ay inilipat ni Wang Tungtong ang kanyang tingin kay Xiaobing. Ito ay lubos na ikinatuwa ni Xiaobing, ngunit agad niyang inihayag ang isang awkward na ekspresyon dahil ang kanyang nakaraang pagsisiyasat ay hindi nagbunga ng maraming resulta. Inakala niyang mabibigo niya ang dalawa. Yun, matagal ko nang inimbestigahan si Huang Feng pero wala akong nahanap. Medyo nahihiyang sabi ni Xiaobing. Nang makitang ang dalawa pa ay nagpakita ng dismayadong tingin, mabilis niyang sinabi, gayunpaman, nalaman ko na ang kanyang pera ay biglang dumating. Ang mga kumpanyang iyon ay lumitaw din ng wala sa oras, ngunit hindi ko alam kung paano siya nakakuha ng napakaraming pera. Kung gayon, ano ang silbi ng iyong pagsisiyasat? Sayang naman, naiinis na sabi ni Wang Tungtong. Sa oras na ito, marami pa ring reklamo si Wang Tungtong tungkol kay Huang Feng. Noong nakaraang pagkakataon, nagkusa na siya na ihagis ang sarili sa mga bisig ni Huang Feng, ngunit hindi man lang siya nilingon ni Huang Feng. Hinagis pa siya nito palabas ng sasakyan sa kalahati. Ito ay hindi pinapansin siya, na naging dahilan upang si Wang Tungtong ay puno ng sama ng loob kay Huang Feng. Alam din niya na biglang nagkaroon ng maraming pera si Huang Feng. Ang gusto niyang imbestigahan ni Xiaobing ay kung paano biglang nagkaroon ng napakaraming pera si Huang Feng, at paano niya nakuha ang pera, sa halip na sabihin sa kanila ang conclusion na alam na nila. Labis din ang pagkadismaya ni Wu Hao, bagamat mayroon siyang ilang paghahanda noon. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay maaaring biglang magkaroon ng napakaraming pera, tiyak na mayroon siyang espesyal na paraan. Para sa mga ganoong paraan, tiyak na bibigyan niya ng pansin upang protektahan ito. Tiyak na hindi magiging madali para sa iba na mag-imbestiga. Higit pa rito, ang pamilya ni Xiaobing ay hindi isang malaking pamilya sa Qing Province. Malamang na hindi niya maimbestigahan ang sitwasyon ni Huang Feng. Gayunpaman, kahit na siya ay nakahanda sa pag-iisip, labis pa rin ang pagkadismaya ni Wu Hao nang malaman niyang walang nakitang kapaki-pakinabang si Xiaobing. Mula sa investigasyon, ang mga salita ni Wang Tungtong ay lalong nagpahiya kay Xiaobing. Sinumpa din niya si Wang Tungtong sa kanyang puso. Itong Wang Tungtong ay wala. Medyo maganda lang siya. Kung wala itong nararamdaman para dito, hindi niya ito papakawalan dahil lang sa lakas ng loob nitong sabihin iyon tungkol sa kanya. Gayunpaman, kahit na may nararamdaman siya para kay Wang Tungtong, sinabi ni Wang Tungtong na siya ay isang basura na walang anumang mukha. Malaki rin ang hinanakit ng puso ni Xiaobing kay Wang Tungtong.
Okay, Tungtong, wag mong sabihin yan. Lumabas si Wu Hao upang ayusin ang mga bagay-bagay at sinabing, si Xiaobing ay nagtrabaho ng husto. Kaya lang, si Huang Feng ay nagtatago ng napakalalim. Oo, hindi ko inaasahan na naging ganito kalalim si Huang Feng ngayon. Matagal ko siyang inimbestigahan, ngunit wala akong nakita. Mabilis na sinabi ni Xiaobing, bukod dito, mukhang wala siya sa Qing province kamakailan. Hindi ko siya nakita malapit sa kanyang mga kumpanya at vilya. Sa panahong ito, talagang nagsumikap si Xiaobing na imbestigahan si Huang Feng. Hindi lamang siya lumapit sa ilang industriya ni Huang Feng, ngunit pumunta rin siya sa bagong baylang vilya, ngunit hindi niya ito makapasok. Mula sa labas lang siya nakamonitor. Siyempre, nang makita niyang may vilya si Huang Feng sa ganoong lugar, sobrang inggit pa rin si Xiaobing. Gusto niyang malaman pa ang sikreto ni Huang Feng para mapalitan niya ito. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay tila walang resulta. Hindi lang niya inimbestigahan ang sitwasyon ni Huang Feng, ngunit matagal din niyang hindi nakita si Huang Feng. Nawawala ba siya? Tanong ni Wu Hao. I'm not sure. Anyway, almost a month ko na siyang hindi nakikita, ani Xiaobing. Tumango si Wu Hao nang may pag-iisip. Si Huang Feng ay talagang misteryoso. Siguradong may malaking sekreto ito sa kanya. Dahil dito, mas naging interesado si Wu Hao kay Huang Feng. Nagkataon, nasa Jiangzhou siya sa panahong ito, para maimbestigahan niya ng maayos ang bagay na ito. Nagpatuloy ang pagkain. Bagamat hindi maimbestigahan ni Xiaobing ang sitwasyon ni Huang Feng, si Wu Hao ay hindi nakipagtalo sa kanya ngayon. Kung tutuusin, kailangan pa rin niya ang tulong ni Xiaobing. Kara-rating lang niya sa Jiangzhou. Bagamat hindi malaking pamilya ang pamilya ni Xiaobing, makakatulong pa rin siya sa kanya ng kaunti. Sa kalagitnaan ng pagkain, biglang nahulog ang chopsticks ni Xiaobing sa lupa. Yumuko siya para kunin ang mga ito. Gayunpaman, nang malapit na siyang umakyat, natigilan siya dahil nakita niyang ang kamay ni Wu Hao ay nasa binti ni Wang Tungtong. Minsan, may mga sobra-sobra pang aksyon. Itong pares ng mga asong ito. Naisip ni Xiaobing sa kanyang puso habang siya ay bumangon. Anong problema? Tanong ni Wu Hao kay Xiaobing na may pag-aalala. Wala naman. Umiling si Xiaobing at sinabing. Mula sa harapan, mukhang normal sina Wu Hao at Wang Tungtong. Hindi man lang nagbago ang mga ekspresyon nila. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi maniniwala si Xiaobing na nasa ilalim ng mesa sina Wu Hao at Wang Tungtong. Itong bastard na si Wu Hao. Alam niya na gusto ko si Wang Tungtong pero ginawa niya pa rin ito. Bakit hindi ko nakita noon? Nagkabit na sila ni Wang Tungtong. Wala silang masyadong kontak noon. Siguradong nagkita na sila pagdating niya. Itong pares ng mga asong ito. Naisip ni Xiaobing sa kanyang puso. Nang hikayatin siya ni Wu Hao na imbestigahan si Huang Feng, ginamit niya si Wang Tungtong bilang isang breakthrough point. Naniniwala siya na alam din ni Wu Hao na nahuhumaling siya kay Wang Tungtong. Sa huli, tahimik na pinasuko ni Wu Hao si Wang Tungtong at itinago pa ito sa kanya. Gusto niyang patuloy na gamitin si Wang Tungtong para gawin niya ang mga bagay para sa kanya. Nagtataka ako kung bakit hindi imbitado si Wang Tungtong ngayon. Naisip ni Xiaobing sa kanyang puso. Ngayon, si Xiaobing ay walang magandang impresyon kay Wang Tungtong at Wu Hao sa kanyang puso. Naramdaman ni Xiaobing na pinasuko ni Wu Hao si Wang Tungtong matapos malaman na may nararamdaman siya para kay Wang Tungtong. Ninanakaw nito ang kanyang babae. Paano tatanggapin ni Xiaobing ang ganitong bagay?